Ito nga ang top 3 headlines natin ngayong araw mga idol. Mga idol, sobrang dami nga nangyari ngayon sa NBA mula sa slam dunk contest controversy. Big move ni Jeremy Sohan papuntang Knicks hanggang sa maanghang na comments nitong si Kevin Durant tungkol kina Luka at Jokic. Himayin nga natin to isa-isa mga idol. Si Mac McClung nga, the 3-time defending slam dunk champion noong 2023, 2024 at 2025 ay nagulat nga ang lahat ng mag-option out siya ngayong taon. Sa recent interview nga nito, inamin niya na umatras siya dahil wala raw gustong maipag-compete sa kanya. Let that sink in. Ayon niya sa kanya, ilang players ang initially interested pero nang malamang sasali siya, biglang umatras. At honestly, maiintindihan mo. Ito nga si Mac McClung ay hindi lang basta champion. He's historic. Sinabla niya na nga si Nate Robinson na may 3 times dunk titles. At bawat taon niya parang mas lalo pa siyang lumilipad. From 50-40 dunks, over 7-footer jumps hanggang sa blindfolded tribute this week na ginaya ang 2006 dunk ni Nate Robinson. Kahit wala siya sa official lineup, nag-viral pa rin siya mga idol. Meanwhile, ang participants naman ngayon ay ito nga si Carter Bryant, Jackson Hayes, Keisha Johnson at Jace Richardson. Solid athletes, yes, pero wala sa level ng star power na gusto ng mga fans. Ito nga ngayon ang malaking problema ng dunk contest. Nasaan sina Zion, Anthony Edwards at Ja Morant? Siyempre ang gusto ng fans ay mga superstars, hindi lang highlights, kundi legacy moments. Kung hindi nga babalik si McClung next year, malaking question mark ulit ang future ng event. Samantala, breaking news ayon nga kay Shams Charania, si Jeremy Sohan recently na winib nga ng Spurs ay pipirma sa New York Knicks after clearing waivers. At take note, may interesado sa kanya na 10 teams. So bakit Knicks ang pinili nitong si Jeremy Sohan? Napakasimple lang, syempre perfect fit. Si Sohan niya ay 6'8", versatile forward, 2023 All-Rookie selection. Kilala nga sa elite perimeter defense, switchability, rebounding, energy plays. Sa Spurs nga, nahihirapan siyang makahanap ng role, especially kasama itong si Victor Wembanyama. Idagdag mo pa dyan ng roster additions. Pero dito nga sa Knicks under Tom Thibodeau, that gritty defensive culture, bagay na bagay. Kung hindi man siya dumating bilang superstar, darating naman siya bilang defensive weapon ng bench. At syempre, kasama na dyan ang playoff push. Syempre, fans ng New York, hype na hype. Maraming nga memes ang lumabas, maraming breakdown videos at karamihan sinasabi Knicks just got tougher. Kung ma-unlock nga nitong si Tibbs ang full defensive potential nitong si Sohan, this could be one of those under the radar moves na biglang magiging crucial sa postseason. Dito na nga tayo sa pinaka-controversial mga idol, sa bagong All-Star Tournament format sa Intuit Dome. May USA Stars, may USA Stripes at Team World na may Wembanyama, si KD, leader ng USA Stripes, kasama sina LeBron at Kawhi. At napatanong kung talagang competitive ba sina Luka Doncic at Nikola Jokic sa ganitong events. Ang context nga mga idol, may mga clips sa Team World players na nakalying on the floor, shooting half-court shots at very relaxed vibes. Para nga kay KD, parang masyadong casual. At para naman sa online fans, kalahati nga ng fans ay pumabor dito kay KD. Ayon niya sa ibang comment, KD's right All-Star game should be competitive. At para naman sa iba, American started the casual vibe years ago. At totoo naman ito mga idol, matagal na nga ang pinupuna ang All-Star game dahil nakukulangan na ito sa intensity. Pero ngayon nga meron ng USA versus World narrative, mas naging sensitive nga ang debate. Ang tanong nga rito, isa lang ba itong effort o isang media bias o isang different personalities? Ito ang si Luka at si Jokic ay kilala bilang relaxed player at maukulit talaga, pero pagdating nga sa real games, killer mode talaga mga idol. Ito pa ang bigger question, dapat bang seryosohin ng All-Star game o para lang talaga ito sa entertainment? Isa lang ang malinaw mga idol, kahit All-Star weekend, hindi mawawalan talaga ng drama sa NBA at minsan niya mas maingay pa ang off-court kaysa sa mismong laro. At kung ikaw nga ang tatanungin idol, dapat bang bumalik itong si McClung next year? Game changer ba itong si Sohan dito sa Knicks? At tama ba si KD sa naging comments niya ngayong All-Star Weekend? Siyempre comment down below, at kung gusto mo nga ng ganitong content, follow and subscribe mo na yan idol. Peace!